Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nabanggit po natin sa isang video na ang pagsingil po natin sa ating pasyente ay hindi po talaga malaki. Kasi po, alam naman po natin wala naman silang naipon na pera at tuwing nagkasakit po sila, ewan ko na lang po kung meron pa po silang pera na pwede magbayad sa doktor, lalo pag magbili ng gamot, di ba? So, katulad ng sinabi ko, nag-umpisa tayo ng practice nung July 5, 1995, 50 pesos lang pong singil natin. Okay, tinaasan po natin yung consultation fee natin sa clinic by 10 pesos noong March 1, 1997 at hanggang ngayon 60 pesos pa rin po, no? Okay, tinaasan po natin noong 1997 kasi nga gusto ko itaas yung sweldo ng secretary po natin, no? Syempre hanggang ngayon 60 pesos lang ang consultation fee natin since 1997. Pero hindi ibig sabihin na ganun rin kalit ang sweldo ng ating secretary, no? Okay? I am paying her 1,000 pesos a day, no? Kasi po, ginawa po niyang lahat na pwedeng gawin ng tatlong tao, kumbaga. Nag-multitasking rin po siya, no? Okay? So, katulad ng sinabi ko, pag mabait po tayo sa mga pasyente, pag maliit po ang singil natin, okay, maging mabait rin po ang Panginoon sa atin, no? Okay? Talagang God will see to it, no? That you will be rewarded, no? For as long as you are compassionate to your parents, no? Or rather to your patients, I'm sorry. Okay? Katulad ng sinabi ko, ito pong mga binigay sa akin noon pa ito, no? Ito po, may mani pa nga may mani. Galing po ito sa Iligan from patient Mrs. Malazarte, no? Ito po ay chocolate galing kay Mr. Hanson ko from Helen's Pawn Shop. Okay, may pahabol ba ng perfume si Madam Michelle Chupia, no? Calvin Klein, Secret Obsession ang ang brand, no? At saka ito naman po kape, no? Naturally caffeine for infusion. Ayan, binigay po ito ni Mr. Francis Lim. Okay, meron pa tayong Japanese tea. Ayan, na hindi pa nabuksan. Halos hindi pa po ito nabuksan, no? Okay, kasi sa sobrang dami, alam naman po natin, hindi naman tayo, matakaw, no? Okay, so binigay pa tayo ng Johnny Walker na Black Label. At saka ito naman, Johnny Walker na Gold Label. Pero, hindi naman po tayo umiinom. Okay? Ewan ko lang. Ito bang mukha na ito, mukhang lasinggero po ba? Hindi naman po, di ba? Pang ito, pang love story po ito. Anyway, hindi naman tayo umiinom ng alak, pero binigyan pa rin tayo, no? Okay, so, ganyan po kabait ang ating Panginoon, okay? Pag nakikita po niya na hindi po tayo nagsisingil po ng malaki sa ating mga pasyente, okay? So, yung pagsingil po natin, galing sa pawis po natin, no? Okay, kaya binabayaran po tayo. Pero yung pawis po natin, galing po sa lakas natin, di ba? Kaya lang po, yung lakas natin, hindi na magaling sa atin yan. Ha? Galing po yan sa Panginoon. Kaya po binigyan tayo ng lakas para makaraos natin yung makahirapan sa umpisa pag-aaral sa medical school hanggang na lang sa pagkatapos ng training at ngayon po nag-practice na po tayo sa clinic natin, no? Okay, so ang lakas po natin ay binigay po ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya po palagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Okay? At syempre dahil dito
marunong tayo mag-awa sa ating mga pasyente. Okay? So, ang pinaka-importante kasi sa patient-doctor relationship ay yung tiwala. Yung tiwala. Okay? Kailangan naman tayo ng pera, syempre, no? Pero, sa konting kita natin, sapat na po yan. Okay? Tapos, mas importante po sa atin yung tiwala ng pasyente sa akin, no? Okay? Pwede na po hindi kayo magbayad, okay? Kasi ang tiwala po ay talagang hindi mapresyohan. It's priceless, okay? Kaya po palaging natin iniisip na mas importante po talaga yung tiwala kaysa yung pera galing sa pasyente. Okay? So, katulad ng sinabi ko, palagi bibigay ng Panginoon sa atin through His messengers, mga pasyente, mga kaibigan natin. Okay? At I remember one incident, I think that was around 8 years ago, na umalis po yung kasambahay po natin na lalaki kasi ayaw niya ipadala yung sweldo niya sa kanyang pamilya, no? Okay? Kaya umalis na lang po siya kasi po yung part ng sweldo po niya wini-withhold ko po para ipapadala ko po sa kaniyang pamilya, no? So anyway, at one point I think umalis siya na hindi pa niya nakuha ang sweldo at hindi na siya bumalik, no? Okay? Natago ko po yung 4,000 pesos. 4,000. Okay? Nung nag-hire tayo ng yung kasambahay natin na pumasok sa ating bahay, okay? At siya na po nagbabantay. Yung 4,000 po binigay ko na lang po sa kanya. Pangdagdag po, no? Okay? Para maging masaya po yung pamilya niya, no? Yung 4,000 na para sa isang kasambahay na umalis, na hindi nagpaalam, binigay ko po sa itong bagong kasambahay. Ngayon, ano nangyari? Anyway, yung gabi na yon, tinitingnan ko po yung mga notebook po natin, no? Okay, nililista po kasi natin kung yung mga income natin at lo and behold, no? Meron ako nakita na isang cheque galing sa rental ng isang low-cost housing, no, sa South Villa. Ang halaga po ay 4,000. Sabi ko, uy, hindi ko napansin ito hindi ko pa ni-deposit. Medyo 3 months ago na po ito na issue sa akin, no? Okay, at nung binuksan ko po ng isang regalo na binigay sa akin, may nakita ako ng 4,000 sa loob, no? Galing sa pasyente, hindi ko alam yun. So, yung 4,000 ay naging 8,000. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Maraming salamat po.